Ito na tayo, ito na. Kahapon, linggo, di ba? Linggo kahapon. Oh. Patapos na kasi yung kanilang 7-day rally. Malapit na matapos yan eh. Parang last day yata today. Kaya napansin nyo, kanina nangyari yung mga big guns. Oh, di ba? Kagabi, nandun si Kibbs. Tapos kanina, nandun si Sarah. So, kahapon si Kibbs. At nagbigay siya ng for the first time ulit in a few days. Nagparamdam siya ulit. Yan. Eto. Sabi ni Kibbs. Ayan o. Si Pacquiao nagbigay ng mensahe sa ikalimang araw ng laban kasama ng Bayan Prayer Rally. Mga 5 days pa lang sila. Parang napakatagal na nilang nagra-rally. Ngayon mga kotsero, papanoorin natin yung kanyang speech. Wala siya doon ha, take note. Wala siya doon. Laban kasama sa bayad. Gusto ko yun ha. Yung laban kasama sa bayad, rally nila. Okay, panoorin na natin itong video niya. Naririto ngayon sa ating rally. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Magandang araw din naman sa lahat ng mga kababayan nating nasa ibayong dagat, lahat po ng mga OFWs at lahat po kayo na nandirito sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally at lahat ng mga kingdom citizens. Praise the Almighty Father. Lahat kayong mga kabataan, lahat ng mga magulang, at lahat po ng mga kababayan nating merong puso ng pagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas. Sa atin pong mga katutubo, lahat kayo, mahal na mahal ng ating dakilang Ama. Haba ng intro mo, boy. Alhamdulillah. Lahat po ng ating mga... Hindi lamang po nakapalibot ang rallying ito sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Ito po ay nakapalibot sa katauhan ng lahat ng bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipinong may mithiing katulad ko. At ngayon, ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na sa lahat ng mga akusasyon. Di ka namin nakita, di ka nga nagpapakita eh. Kahapon ka nga lang ulit nagparamdam eh. Pero bago tayo pumunta dyan, mga kotsero, as usual, tayo ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Nagbabalik! Tagal ko hindi nag-Sendwave kasi ngayon lang pinadala sa akin to eh. Ayun, mga kotsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay, at mga kotsero, wala pong remittance fees to. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ayan o, gawa lang kayo ng account. Pasok nyo yung promo code bago kayo magpadala para makakuha kayo ng $20 free credit. Ito yung promo code, Coach Jarrett. Ayan. Tapos, ayan makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. At pwede po kayo magpadala using GCash, tapos GCash, bank transfer, sa mga iba't ibang bangko sa Pilipinas at sa mga pawn shops din. Of course, sa mga pawn shops, medyo mas matagal dyan. So, mas maganda yung online banking. So, ayan mga kotsero, kung kayo ay, yun nga, kung kayo magpapadala sa Pilipinas, gamitin na po ang Sendwave for all of your remittance needs. Okay. At lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. At nakita ko kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng bayan na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Mula po ito sa programa ng SMNI na mayroon tayong programang Laban Kasama ang Bayan
At ito ay ang pagtuligsa at ating paglalantad ng kabulukan ng CPP, NPA, NDF. Isa po yun. Pero ang isa pong pinakamahalaga ay yung gikan sa masa para sa masa ng ating former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang buksan ang libro nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan. Hindi natin alam kung bakit. Napakabait naman ng ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Siyempre, kailangan may ganun puri, di ba? Siyempre, kailangan may ganun puri, guys. Kailangan, pag Duterte, kailangan. Minamahal naming dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos, kinawawa rin siya doon sa Kongreso. At pagkatapos, nangusap ang ating Pangulo na ang libro ay dapat buksan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. Okay. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito na mula noon ay ginipit po ang SMNI. No. Hindi yan ang naging ugat. Ang naging ugat, hiwalay pa yung sa SMNI actually. Baka ngayon sa SMNI, pwede ko pang ma-connect yun doon. Yung sa SMNI lang. Pero yung sa ano mo, yung sa FBI mo at yung rape na yan, anong kinalaman ng administrasyon kay Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros, opposition yan. At siya yung nagpapatakbo nung hearing na gusto kang paaresto. Si Risa Ontiveros. Ako hindi ako kampi kay Martin Romualdez. Alam nyo lahat yan. Ayoko kay Martin Romualdez. Lalo na nung hindi niya sinasagot yung sa extraordinary funds. Hanggang ngayon, tahimik sila sa extraordinary funds eh. Pero, that's a different thing. Iba yung issue yon, boy. Oo. Yung kaso mo dito, tungkol sa panggagahasa ng bata, money laundering, panggagahasa period, pang-human trafficking, ginagamit mo yung mga dinadala mo ng Amerika, pinampapalimos mo ng kung ano-ano. Yun yung kaso dyan. Yun yung alleged crimes mo. Yun ang punot dulo nito. Huwag mong i-distract ang taong bayan. Kaming mga normal mag-isip. Dinidistract mo kami. Akala mo naman kakagat, hindi kakagat yan. Tuloy. At ito ay inilagay sa alanganin, lalo na nung nagtanong si Eric tungkol sa travel funds ng mga kongresista. Gusto nila isipin natin tungkol yun dun sa 2.066 billion. SMNI ang nagasto 39.7 million lang pala. Meron pa pong sobrang mga 2.27 billion. Ang tanong ng taong bayan ay saan nalagay yon? Iyon ang pinagmulan na ginipit na ang SMNI. Wait. It doesn't make sense. Wait. Again, hindi ko pinagtatanggol si Martin Romualdez dito. Alam niyo yung feelings ko kay Martin Romualdez. Busit ako dyan kay Martin Romualdez. And I will never make tanggol Martin Romualdez in any way, shape, or form. Make tanggol daw. But anyway, it doesn't make sense. Wait, so kung merong budget na ganitong halaga, let's say it's 1 billion, at ang nagastos lang ay 100,000, ang sinisita nyo yung sukli. Bakit ang sinisita nyo yung sukli? Di ba dapat ang sinisita nyo yung gastos? Kasi mga kotsero, matik yung sukli, lalo kapag hindi nagamit, nasa treasury lang yun. Hindi naman na-disburse eh.
Kung hindi na-disburse, ibig sabihin, walang request, hindi na ilabas, o di nasa treasury lang. Ha? Ang alam nyo mga kotsero, kung ang sinabi ni Pacquiao, ni Apollo Kibuloy, halimbawa, merong 1 million na budget para sa travel. Ang ginastos 2 million. May problema ka talaga. May problema ka. May corruption naganap. Kung 1 million ang budget na travel tapos 2 million yung ginastos, may corruption naganap. Kasi sobra yung ginastos mo eh. Pero kung 1 million ang budget, ang ginastos mo ay 100,000, anong problema? Underutilized yung pondo? Hindi naman lalabas yun kasi walang disbursement. So it doesn't make sense. At pagkatapos ginipit ang dalawa nating angkor at pagkatapos sinundan pa ito ng Chatsa, yung pong tinatawag nilang People's Initiative Okay. na tinutulan ng bansang Pilipinas. At pagkatapos ng mga issues na yon, nasa puso ng bawat Pilipino sapagkat meron po tayong katwiran na alamin kung saan at paano ginagasto ng ating mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Tulad ng sigaw natin, hindi naman nila pera yan. Kaya ito yung pinagmulan at ugat ng lahat ng ito na ako ngayon ang ginipit, pati ang SMNI, at halos... Mali. Nanloloko na to. Nang-i-scam na to. Nang-i-scam na si Kibuloy. Sa linggo-linggo na, wala nang hinto ang hearing doon sa Senado, doon sa Kongreso, kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagsasabi. At pagkatapos... Gusto ko itong tanong ni Lily Dimagi ba? At pagkatapos, ano masasabi mo sa mga akusasyon sa'yo? Correct. Tama. Yun naman yung issue eh. Ano ba masasabi niya doon? Totoo ba yun o hindi? Kung totoo, bakit ayaw mong harapin? Kung hindi, bakit hindi ka magpaliwanag? Ako'y ginigipit at tinatakot sa sabina, sa warrant of arrest, tinatakot na ipakulong, Tinatakot? at lahat ng Takot ito, ka lang. diversionary tactic para malimutan ng tao ang tunay na issue na walang iba kundi ang yung People's Initiative. Alam natin hindi naman People's Initiative. It is a politician's initiative. Kaya Alam nyo mga kutsero, hindi rin ako agree dyan sa People's Initiative na yan. Kasi nga, yung content ng pinapapirmahan is something I do not agree with. Pero mga kutsero, hindi na issue ang People's Initiative kasi patay na yung People's Initiative last month pa. Pinapasurrender na nga yung di ba? Pinapabawi na yung mga signature. Pinapasunog na nga eh. Ano pa People's Initiative ang pinoproblema nyo? Wala na yan. Ako nga, kalmado na eh. Wala nang PI. Kayo lang ang PI ngayon. na gusto nilang walain doon, pati yung open the books. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mga pera ng taong bayan. Ngayon, gusto ko pong tayo ay bumalik sa issue na yon. Because this issue is more than me. It is the issue of the nation's democracy at ito ay issue ng ating pamayanang Pilipino kung tayo ba ay aangat o babagsak sa pamamagitan ng lideratong kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos at yan sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez. Alright. Kaya yun po ang dapat nating pag-usapan ngayon. Kaya tutulan nating lahat mga Pilipino. It is beyond the kingdom. It is beyond my person. Ako lamang ang ginagawang ganito.
Ito si Kibuloy, sinasabi niya, open the books, open the books. Pero anong sagot nyo ni Pulong? Ba't ayaw nyo maging example? Ayaw nyo maging halimbawa? Bakit ayaw nyo ipabukas yung mga libro ni Pulong? Kongresista din naman siya eh. Ayaw nyo pa-open the books ng yung mga libro ng mga kaalyado nyo. Si Senator Amy, ayaw niya pabuksan ang libro niyan? Kongresista din naman siya. Sa executive, madali eh. Kasi malinaw yung COA report ng executive. Pero sa Congress, mahirap. Ang hirap. Pareho. Kamara tsaka Senado. Ang hirap makakuha. Ang hirap makita ng libro. So bakit ayaw niyong pangunahan? Unahin na ni Pulong. Paliwanag niya yung 51 billion. Nagrally-rally kayo para pagtakpan yung kasalanan ni Pulong? Anyway. Para mailihis ang issue na dapat nating tutulang lahat. Yan ay ang PI na yan. Marami pong meaning ang PI na yan. Dapat nating ibasura ang PI na yan. Forward ko na to ha. So, na kanilang Paulit-ulit isinusulong ay really for term extension na hindi lamang ang bagay na yan, bansa. Pino-forward ko yung PI kasi yung PI, wala na, wala na, patay na yung issue na yun. It's dead in the water. Binabalik lang niya yan para meron siyang scapegoat. Anyway. Ang Pilipinas, hindi tayo papayag. Tututulan natin yan. Diyan tayo magkakaisa. At tayo ay sisigaw ng ating mga boses at sasabihin natin ipagtanggol natin ang ating konstitusyon, ipagtanggol ang ating karapatan, ipagtanggol ang ating kalayaan na ngayon ay sinisikil, at ibalik natin ang isyu ng pera ng taong bayan. Kailangang ipakita ng Kongreso at ni Speaker Martin Romualdez kung saan pumunta ang pera na hinihiling ng taong bayan na buksan ang libro. Eh, yung libro mo, ayaw mong buksan? Yung libro mo, ayaw mong buksan? Siguro naman, nagpapa-audit ka. Non-profit organization ka, malamang nagpapa-audit ka. Malamang sa malamang, nagre-reporting kayo sa Securities and Exchange Commission ng inyong mga libro. Audited financial statements nyo. At ipakita ang mga resibo. At pangatlo, dapat na ibasura. Kasi alam nyo mga kutsara, bakit ko sinabing kailangan pakita ng libro nila? May allegation sila ng money laundering eh. May allegation sila ng money laundering. So kailangan malinis yung libro nila. Mauna ka. Diba? Konting kredibilidad naman dyan, fuck you. Hindi mo na nga, hindi na nga kami naniniwala na ikaw na yung bagong Miss Aya eh. Tapos gusto mo pa maglabas pa ng libro. Try mo. Para meron ka naman magandang example sa amin lahat. Ang resolution number 10. Ang resolution number 10 po Resolution number 10. ay certification lamang. Issue pa rin yan. Issue pa rin. Ang tagal na niya na. Mali pa nga yung resolution number 10 na yan. Yung pagkaka-interpret dyan. Ang tanga-tanga lang nag-interpret. Oh. Ang resolutions, mga kutsero, it's only a sentiment of the Senate. At nung binasa ko yung resolution number 10 na yan, verify lang nila, finormalize lang nila yung practice na ginagawa na ng COA. Yun lang yun. Minention lang yun doon. Kung tutuusin, parang obiter dictum lang yun eh. Dinaanan lang yun doon kasi history, yun ang history kung bakit nagkaroon ng ganong resolution. Yun na naman yung reso number 10 na yan.
Eh, ba't ayaw nyo i-apply kay Pulong yan? Ba't si Pulong exempted dyan sa reso number 10 na yan kung talagang pinapaniwalaan nyo yung pinapaniwalaan nyo? Diyos ko. Mga patay na issue na to. Kung magre-report sila sa pera, it is certification, liquidation by certification lang. Sa Walang extraordinary funds yun. resibo. Kung ano na lang ang ilalagay doon, yun. Sa extraordinary funds yun. Sa extraordinary funds yun. Kaya nga nung pumutok yung issue ng extraordinary funds, yun yung tinutukan ko. Kasi yung reso number 10 na yan, walang kwenta yan. So sino man yung nag-feed niyan, walang kwenta yan. Ang problema, yung extraordinary funds. Kasi ang laki-laki ng budget dyan, pero para sa mga napakawalang kwentang bagay yung extraordinary funds na yun. Anyway. Tuloy natin. And granted, sabihin natin, let's play the devil's advocate. Devil's advocate. Let's say, totoo yung sinasabi ni Kibuloy. Bakit hindi gawin muna ng mga kaalyado nila? Ba't hindi gawin ni Senator Amy Marcos? Ba't hindi gawin ni Pulong? Sino ba mga kaalyado nilang senador? Nasa Congress. Hindi gawin ni Bongo. Hindi gawin ni Bato. Hindi gawin ni Tolentino. Lahat sila kasama dyan sa Senado. Hindi gawin ng mga congressmen ng PDP laban. Pangunahan nyo na. Mauna na kayo. Magkaalaman. Na lang. Ang inihingi ng taong bayan, certification by liquidation with receipts. Mga rallying darating pa, di lamang dito sa Liwasang Bonifacio. Hanggang hindi nasasagot yan, walang katahimikan Yan, si Robin Padilla. dito sa correct. Si Robin Padilla pa. bansang ito. Walang term extension, huwag galawin ang konstitusyon na dapat pangunahan na niya Paulit-ulit. ang pagiging example Ano sa ba, hamon Senador? ng ating Pangulo. Senador Hindi Mauna. pa po sinagot ng ating Pangulo ang lahat ng mga hamon sa kanya na dapat pangunahan na niya ang pagiging example. Wait lang. Kayo nga si Digongan ni Salen, walang nakita Simula 2017 hanggang 2022, wala tayong nakitang Salen ni Digong. Sa hamon ng ating Pangulong Duterte sa kanya. Alam na po ninyo kung ano yun. Alam niyo sa drugs? Drug test? Papatuloy po tayong Sige, yung drug test. Walang problema. Nagpa-drug test si PBBM nung panahon ng kampanya. Tapos, after 28 days, nung sinabi niyang bangag si PBBM at sinabi niyang adik at hinamon niya ng drug test, anong sinabi ni Xi Digong? Pagkatapos, after 1 month, after 28 days, anong sinabi niya? Hindi ko naman sinabing adik si Presidente. Hindi ko naman sinabi yun. Mahal ko pa buhay ko. Baka patayin ako. Sinabi ko lang nag-ano siya. Antibiotics is a drug. What the heck? Hamon-hamon kayo. Duwag din pala kayo sa hamon. Anak kayo ng tipaklong. Alangin sa isang maayos na pamamaraan kasama hindi lamang tayo sa KOJC, kundi ang buong pamayan ng Pilipinas, 115 million, pati na po ang ating mga kababayang nasa ibayong dagat na halos 10 milyong OFW. Tayo pong lahat ay gusto natin ang kahusayan. Ba't mo kami dinadamay sa drama mo, oy? Ikaw lang yan. Huwag mo kami drama. Huwag mo kami isama sa drama nyo. 115 million. Wala pa nga kayong 500,000 Kayo-kayo lang yan. Hindi nang uusig at hindi po dapat nagipitin ang mga taong gumagawa ng kabutihan. Ano po ang role ng SMNI? Nagsasalita ng katotohanan. Hindi po kami tumatanggap ng bayad para tumiklop ang bibig namin. Hindi na tumatanggap ng bayad. Kasi kayo nagbabayad
Ikaw ba naman mag-launder ng pera mula Amerika, Japan, Canada, etc. etc. Diba? Hindi nila kailangan ng pera. Sila yung magbabayad. At hindi nagsalita kung ano ang nakikita naming dapat na gawin para sa ating taong bayan. Ano po ang role namin sa KOJC? Gumagawa kami ng contribution for nation building. Role ng SMNI yan, nation building. Ay, Kita nako. po ninyo ang aming mga kusang loob na Puro yabang pagtulong na lang sa to, ating mga akin at sa ating mabuting kalooban para sa nation building. Kaso, at kung ano-ano pa ang kanilang gustong gawin para ako ay mapigilan, para ako ay mabilanggo, at kung maaari, ako po ay patahimikin habang buhay. Tatakot kang tumahimik habang buhay? Kaya mo, anak ka ng Jesus. Ikaw na pala yung bagong Jesus. Diba? Kaya mo mabuhay namang muli after 3 days. Ay, let's go. Woo! One level ka, boy. Pagungunahan ko ang bayang ito na susunod kayong lahat para tayo ay magkaroon ng isang bayan na matino. Ang mga Tatakbo ba presidente to? Papangunahan ko ang bayan para magkaroon tayo ng bayang matino. gusto yata maging presidente ni Pacquiao. namumuno, matino ang mga pamamahala, mapagmahal sa kanilang mga mamamayan, hindi po ginigipit, kundi lalong tinutulungan ang mamamayang may puso at layunin na mahalin ang una na nangunguna sa atin at nakakakita at tinitimbang ang lahat ng mga bagay sa katwiran at katarungan para sa iyak ng mamamayan, sa kanilang hinaing, sa kanilang mga puso, kung paano Ano na pinagsasabi nito? Parang inalis sila sa lupa ng pagkakaalipin. Nahirapan sila ni Paraon kung paano sinagot ng Diyos ang hinaing ng mga inalipin ng mga Ehipto na mga Moses na to, Israelitas. Moses. Sa maraming taon umiiyak sila sapagkat ginipit sila ni Paraon. Moses Pinahirapan Moses. sila ni Paraon. Pinapatay sila ni Paraon. Tumugon ang Diyos sa kanilang mga hinaing. Ibinigay si Moses at inalis sila Moses na siya ngayon. sa lupa ng pagkakaalipin. Tayo hindi aalisin sa bansang Pilipinas sapagkat ito ang bansa natin. Sinong aalisin ng Ama at kanyang hahatulan? Yung mga namumuno ng gigipit sa kanilang mga mamamayan. Ito yung makabagong paraon na nanggigipit. Ito yung mga makabagong paraon na sinisikil. Ito yung mga makabagong mga paraon na dapat na alisin sa kanilang mga pamumuno at ibigay ang kalayaan sa ating bansa na naghihikahos, umiiyak at napakalaki ng paghihikahos ng kanilang mga puso na magkaroon ng matinong leader. Natikman na po natin ang napakagandang pamumuno ng ating former Pangulong Duterte. Ganun. Naging template po yun. Masaya tayong lahat. Ayaw na natin. Masaya ka talaga. Nag-enjoy ka talaga. Imagine, kinasuhan ka ng rape, walang nangyari. Saan ka nakakita? Kinasuhan ka ng rape, walang nangyari. Kahit detention man lang, wala. Siya'y umalis sa pwesto. Ngunit tinupad niya ang 6 na taon, masakit man sa ating puso. Ngayon, nasadlak tayo. Masakit talaga sa puso mo, di mo na magawa eh. Wala pang 2 taon, naghihikalos na tayo. Umiiyak na tayo. Humihingi na tayo sa ating amang makalangit. Ikaw lang umiiyak kasi makukulong ka na. Ama, iligtas mo po kami. Nagpapaligtas ka na sa Ama. Diyos ko, daming pwedeng sabihin dito sa speech na to. Sa mga mapang-aping kamay
mga mapang-aping, mga mamumuno sa amin at Ikaw lang. iligtas mo po ang aming pamayanan, ang aming henerasyong susunod. Iligtas mo kami sa mga mangangamkam ng aming kayamanan. Yun talaga Iligtas mo issue niya. kami sa mga abusador, mga mapang-api at mga hambugero na mga Ay, nako. namumuno sa amin. Mulang Kongreso, Senado, sa pamunuan ng Executive, at dyan sa Legislative at sa iba pang mga pamunuan. Bibigyan tayo ng katugunan ng ating dakilang Ama. Huwag mo kami dami sa Ngayon mga kalokohan mo, na ang oy. pasimula ng pagtugon niya sa ating mga hinaing at tayo ay magpapatuloy na mananalangin. At ito na ang pasimula ng ating tunay na kalayaan at karapatan na ibabalik ng Amang makapangyarihan sa atin. Okay. Huwag tayong hihinto hanggang ang katugunang ito na ating hinihiling ay maibigay sa atin. Hindi natin hinihiling ang kaguluhan. Hindi natin hinihiling na tayo ay magkaroon ng hidwaan. Ang hinihiling lamang natin, matinong pamumuno, Ay, mapagmahal na pamumuno, matulungin na pamumuno, at very kind na pamumuno. Yun very kind. Ibig sabihin, palalampasin lahat ng krimen niya. lamang po. At tutulungan sana ang mga bayan o mga taong ibig tumulong sa ating bansa. Ang kabaliktaran po ang nangyayari. Parang ang kanilang tinutulungan ng kanilang sarili. Parang ang kanilang tinutulungan ng kanilang mga kalyado. Wala silang pakialam sa bansang Pilipinas. Hindi po Ay. karapat-dapat ito. Kaya ito na ang pasimula ng ating mga hinaing na diringgin ng ating dakilang Ama. Ama ka na. Ama ka na, ay baloy. Paulit-ulit ka na lang. Paulit-ulit si Kibulok eh. Alam nyo kasi mga kotsero, yung ginagawa niya ngayon, yung ginagawa niya yan, it's how men who are in panic acts. He's in panic. It's very obvious. Nagpapanik siya, hindi niya alam kung paano niya malulusutan tong mga nangyayari sa kanya. Kaya mga kotsero, nangyayari. Ginagamit niya ngayon yung simbahan niya. Tsaka mga kotsero, nakapuhunan na siya. May 6 na taon siyang puhunan. Hindi lang impluwensya. 6 na taon puhunan sa pera. May pera siya. Pinupondohan niya lahat yan. Pera siya eh. So, sinasabi niya, ginagawa niya para sa bayan, etc. etc. But actually, mga kotsero, ginugulo niya yung bansa para makalusot siya sa krimen niya. See how selfish this man is? See how selfish he is? Ganun siya katindi, guys. Guguluhin niya ang bansa para lang makalusot siya. Tayong mga ordinaryong Pilipino na normal mag-isip, mas lalo tayo ngayon nakukumbinse na, ay baka nga may ginawa to kasi hindi niya sinasagot yung mga tanong. Hindi niya sinasagot yung mga allegation. Simple lang naman yan. It's a yes or no. Simple lang naman yung pagpunta sa hearing. Pag inakusahan ka, di say no. Say no. That's it. That's all you have to do. Humindi ka lang. If they press the question further, sabihin mo, I invoke my right against self-incrimination. Kung meron kayong gustong ihabla laban sa akin, o di habla nyo po ako sa korte. Sabihin mo yan doon, sa loob mismo ng hearing. Sabihin mo mismo sa loob ng hearing yan. Mas makukumbinsi ang taong ba, eto, akala ng mga, akala nila, binabatikos ko well, in a way, binabatikos ko rin talaga siya. Pero, kung medyo nag-iisip-isip ka, ikaw ay isang PR person, pag pinanood mo tong video na to, nagbibigay ako sa inyo ng tip. Nagbibigay ako sa inyo ng tips. Ayaw nyo pa. Galit pa kayo, masama pa loob nyo. Well, okay lang naman, walang problema.
Humarap ka na lang kasi. That's the best tip I can give you. Punta ka sa Senado, harapin mo yung kaso para malinis mo yung sarili mong pangalan. Ano naman kasimple yun. Hindi naman kailangan mag-rally-rally pa ng ganito. Hindi naman kailangan pang yung sa tawag dito. Yung sa SMNI ganun lang din yun. Wala namang makukulong dun eh. Posible ka lang mawala ng prangkisa, pero hindi ka makukulong dun. Mawawalan ka lang ng prangkisa. Pero ayaw nyo si Putin. Kung ano-anong excuses ang sinasabi. Dito, hindi ka naman makukulong dito sa Senate hearing. Hindi ka makukulong dyan. Pero ayaw mo rin humarap. Nagrally-rally ka. Sayang yung pera mo sa rally kasi kayo-kayo lang yan eh. You're preaching to the choir. You're not convincing anyone else. Simula nung nag-umpisa kayo hanggang nakaka 5 days na kayo, 2 days na lang meron kayo. Hanggang ngayon, 5 days, day 5. May dumagdag ba sa inyo? Na hindi galing sa kampo nyo? Na hindi Duterte supporter? Na hindi SMNI supporter? Na hindi China supporter? Wala, di ba? Wala namang dumagdag sa inyo. Siguro yung mga batang hamog sa Maynila. Yun, dumadagdag yun. Mga batang hamog yun eh. Oh, baka binibigyan nyo ng pagkain. Okay lang yun. At least meron kayong ginagawang mabuti. But in general, are you convincing anyone else? No. Kesa nagpopondo ka ng ganito, tipirin mo na lang yung pera mo. At humarap ka sa Senado. Humarap ka sa korte. At eventually, pumunta ka ng US, harapin mo yung kaso mo doon. Di pa nga nababayaran. No? Di ba may pinramisa ng 3,000 nang binigay 700? Tapos yung 1,000 binigay parang 50 pesos lang yata o 100. Ayop. That's the best thing you can do right now, Kibulok. That's the best thing you can do. Harap na lang. Harapin mo na lang lahat ng kaso mo. Kasi itong sistema na to, hindi mo to makukuha sa trolls, hindi mo to makukuha sa bayarang vloggers, hindi mo to makukuha sa kahit ano. Ikaw lang ang pwedeng magpapigil nito. At ang pipigil nito ay yung pagharap mo sa mga aligasyon na binabato sa'yo. Kasi hindi yun katulad ng ginagawa ng mga Duterte Balahura vloggers na chismis lang pero ikaw ang pinapakumpirma. No, it's not. There are actual victims, there's an actual paper trail, and there is an actual case pending in the US and another one coming in the Philippines. So hindi to chismis. Ayan, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating live stream, guys. At makita-kita po tayo muli bukas sa ating susunod na live stream. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?